Sir, unang-una ho muna, ano ho ba ang mga nakapaloob po dito sa Campus Safety Bill na isinusulong ho ngayon dyan sa Kamara? Well, ang main provision talaga ng House Bill 6649, no? Ito yung act mandating higher educational institutions and technical vocational institutions to ensure the safety and security of the academic community from internal and external threats, creating a crime prevention committee for this purpose. Ito po inakda ni Honorable Rufus Rodriguez at ni Maxi Rodriguez, no? Ang pangunahing uh, goal ng batas na ito ay masigurado yung safety ng ating mga mag-aaral sa higher education naman po. Kasama po dito ang pagtatag ng isang crime prevention committee na sila po ang mga siwa, sila po ang may oversight, sila po ang magmo-monitor, sila po ang magplaplano kung paano po masisigurado ang security ng ating mga higher education institutions. Kumbaga, Congressman, kapareho po ito ng isinusulong na active shooter drills ng sa DepEd kung saan binibigyan po ng kasanayan yung mga estudyante para tumugon sakaling may mga active threat po sa kanilang lugar. May mga ganun po bang nakapaloob po dito sa bill na ito, sir? Ang capacity building, no, lalo-lalo na sa pagsigurado dun sa internal capacity ng eskwelahan, hindi especially kung ito yung mga lalo yung mga acts of violence, no, sa ating mga pag-aaral, no, yung mga threats sa buhay nila at maging sa mga kagruan, no. Andyan po yung education at yung capacity building, pero ang mas nangibabaw talaga sa panukalang batas na ito ang pagkakaroon ng tamang sistema. And part of that is also making sure yung accountability, yung monitoring sa pagkakaroon ng security plans. At kasama na rin yung pagresponde kung meron mga threats to the safety and well-being ng ating mga mag-aaral. Oo. Pero Congressman, kasi may mga grupo po tulad na lang po ng Kabataan Party List na parang nagpahayag sila ng pangamba hinggil po dito sa panukalang batas na ito. Ano ang magiging assurance po natin sa kanila? At saka meron ba tayong sapat na safeguards para maipatupad ng maayos itong panukalang batas na ito sakaling maipasa na po siya ng tuluyan? Kanina po sa committee hearing, no, isa nga po yun sa niraise ng ating mga kasamahan mula sa Kabataan Party List. At tayo naman ay naging open sa panukala nila na siguraduhin na may malakas at permanenteng partisipasyon ng mga student leaders, ng student body, ng mga representante ng student body sa gagawing committee na ito. At nag-agree naman ho halos lahat na nandun na talagang kailangan hindi lang ho sa administration, in fact, hindi lang ho sa internal security capacity nung kumbaga yung security organization ng eskwelahan, no? Hindi lang yung administration, hindi lang CHED. Sinigurado din natin na pati yung mga external na security agencies ay nandun din para masigurado talagang kumbaga lahat ng aspeto ng pamamalakad ng HEI community, ng ating higher education community, yung isang higher education institution ay talagang may representation at talagang naaral, na susuri kung ano mga patakaran ang kailangan nilang ipatupad. Kung doon sa mga past incidents, kamukha ho nung sa Tacloban, tapos nasundan pa ho dito sa Maynila, may mga sinaksak ho, sir. You said dapat to may sistema at accountability. So doon sa mga past incidents ho na ito, meron ho kayong nakitang lapses sa sistema at saka sa accountability ho? Well, syempre maintindihan naman natin, no, sa mga nakaraang pagkakataon hindi natin medyo nabibigyan ng ganong diin ang security ng mga eskwelahan. In fact, mabuti ho sa mga private schools, pero silang security agency na na-hire. Pero kung meron man sa public educational institutions,
madalas hindi. Ito po ay limitado, 'di ba? Pero more than the provision of all these security personnel, no, nasisigurado kasi ng batas na talagang, alam mo yung merong shared awareness ang lahat ng kasama ng HCI community, kasama ng eskwelahan, ng pamantasan o ng kolehiyo, na lahat po ay may ganong awareness, may shared responsibility. Lalong-lalo na sa pagsisigurado na yung kung ano mang kakulangan ay na-address kagad. At pangalawa na wala ring karapatan, maging estudyante man, guro, or personnel ng eskwelahan ang nababaliwala. Kong, let's talk about po yung CPCS. CPS. Ano nga ito, partner? Nandito. Crime Prevention Committee. Crime Prevention Committee po. Sino ho ito mga ito? Sino ho ang dapat nandyan sa committee na yan? Na Crime Prevention Committee? Sa Crime Prevention Committee, meron po mga syempre, nandyan po, ito ko ba localized, no? Depende sa kada eskwelahan. Nandyan po yung mga representante ng administration ng eskwelahan, yung mga kaguruan. Kanina, nasuggest din po na ilagay din po yung mga representante ng mga security agencies natin, lalo-lalo na yung mga police, no? Nandyan din po ang panukala kanina na tinanggap naman ho ng mga may akda ang magkaroon din ng kinatawan ng mga estudyante, lalong-lalo na ang ating mga student council. Andyan din po ang panukala na kasama po ang ating local government at maging ang mga magulang po, ang representante din po ng mga magulang ng ating mga mag-aaral. Anong main task nitong CPC? Tulad po ng nasabi ko kanina, ang pangunahin po nilang trabaho magbalangkas po ng mga patakaran, mga plano po kung paano po masisigurado ang security ng ating mga higher education institutions, maging pribado man o publiko, at pagbabalangkas din po ng mga plano sakasakaling may pagkakataon o mga insidente na magre-resulta galing sa both internal and external threats against the security and well-being ng ating mga estudyante at maging mga guro po natin. Pero hindi ba magiging parang redundant ito, Kong? Yeah. Kasi di ba ginagawa naman ho automatic, may PTA, meron ho ilang mga ginagawa po sa ngayon, pero katulad do ng sinabi ko, kailangan ho ng mas stronger and mas coordinated na hakbang. Kasi sa ngayon po, minsan may mga eskwelahan, katulad niya ng sinabi ko, nakakakuha naman po sila ng mga security personnel, may nadi-deploy, bagamat sa maraming pagkakataon, lalo-lalo na sa government schools, medyo kulang. Pero kasi para natin mapanatili ang security at safety ng ating mga eskwelahan, hindi lang ho ito usapin ng pagkakaroon ng security personnel. Hindi lang ho ito usapin ng pagkakaroon ng mga patakaran, no? Kasama po dito, at ito po ang siguro ang isa sa pinakamalaking layunin ng ating panukalang batas, magkaroon niya ng shared responsibility at shared awareness ng mga stakeholders ng ating higher education institutions. Nakita ko natin ito noong mga nakaraang mga pagkakataon ng insidente ng violence sa ating mga eskwela, bagamat yun ay sa basic education. Nakita natin na minsan may mga sitwasyon na medyo mahina ang koordinasyon mula sa mga security, peace and order agencies at yung ating mga school administration, may kakulungan sa koordinasyon. Yan po ay ginagawa ho natin. Hindi na ho natin inaantay na mangyari pa. Ang ginagawa po natin, bago pa man magkaroon ng ganitong mga insidente, ay handa na ang ating mga higher education institutions sa anumang threat, both internal sa community or sa eskwelahan or external to the school.